dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Ganyan pa talaga sa kanya pagaling yan. Oy, Sara! Mahiya ka naman! Sa'yo pa talaga galing yung pananalita na yan. Sabi ko sa inyo kanina eh. Sa kanya pa talaga galing yan. Ang lupit talaga, Sara, para sa ito! Piatos, Mary Grace Piatos, ikaw ang purong dirma, laking halimaw. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Ay! Mary Grace Piatos, paano to? Balik mo pera ko. Balik mo pera namin! Hoy, Sara, balik mo pera namin. Walang iya ka. Ikaw pa talaga. Ha? Sa'yo pa talaga galing yan, oh. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Yan! Oo, kita nyo mga kababayan. Ibigay daw. Oo, mag-demand daw tayo sa gobyerno. Bakit? Hindi ba siya taong gobyerno? Oy, Sara, taong gobyerno ka rin. Vice Presidente ka. Marami kang kinuhang pondo. Pwede bang mag-demand kami sa iyo, ha? Kasi ang dami mong kinamkam na pera. Putik na yan mga kababayan kung magmalinis si Sara, no? Malupit. Ganyan mga Duterte, mga kababayan. Ang lupit nila. Oo. So, yan, si Sara. Ano pa? Tuloy mo. Simulan na natin sa mga campaign promises. Ano yun? Dapat po, Campaign promises. Tandaan nyo yan, ha? Sabi niya, campaign promises. Simulan natin. pag ang politiko Oh. ay nag-promise Pag ang politiko daw nag-promise, mga kababayan, ay ano? na magbibigay Na magbibigay. ng 20 pesos per kilo na bigas. Teka muna. Mukhang mas madaling gawin yung mag-jet ski sa West Philippine Sea. Pinangako ng tatay mo yan nung kumakandidato. Ano? Oy, Sara, alam mo yung... Si Sara kasi hindi niya iniisip yung mga bagay-bagay na pinangako ng tatay niya. Sara, ang daming pinangako ng tatay mo. Mag-jet ski, isa yan. Uubusin ng droga, 3 to 6 months, walang nangyari dyan. Uubusin ng alin? Ang kurap sa gobyerno, walang nangyari dyan. Putik na yan mga kababayan eh. Sa totoo lang pinagloloko tayo neto eh. Sara, mahiya ka naman. No, eto na mga kababayan. May proyektong gobyerno. Department of Agriculture ang rollout ng Kadiwa Rice na naibebenta sa halagang 40 pesos kada kilo sa mga pangunahing pampublikong pamilihan sa Metro Manila. May 40 pesos na. Putik na yan, makatotohanan at mura na yan ha. Yung pangarap, sandali na lang yan. At least meron ng 40. Gusto nyo ng 20? O bumili kayong kalahating kilo, 20 pesos yan. Hanap kayo ng hanap ng pako. Si Digong nga eh. Ang pangako, 7 pesos. Nangyari ba? Di ba? Mga kababayan, ano sabi ng tatay niya? Putang ina yan. Eleksyon lang yan. Uto-uto lang kayo pag naniwala kayo dyan. Di ba? Ganyan ang sabi ni Digong. Ayan, 20 pesos kalahati. Bumili na kayo. Yan, hinahanap nyo. 20 pesos. Ayan na, kalahating kilo. Puta. Magtipid kayo. Kung wala kayong pambili, dapat tipid-tipid din. Hindi po pwede. Hindi po pwede na pumares kayo sa mga masisipag na tulad namin. Kami masisipag, kaya namin bumili ng isang kaban. Opo, pero
Kung kayo, tamad kayo, bumili kayo. Tagkakalahating kilo lang. Yun. Masasabi nyo ng meron kayo nabili, 20 pesos na bigas. Ano? Pwede na yun. Pagkasyahin nyo na yun. Sa 2 araw. Di ba? Gawin yung durugin nyo. Oo. Pwede na yun. Gawin lugaw. Tuloy. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, katuwang nila ang Food Terminal Incorporated sa pagdedeploy ng mga kadiwa ng Pangulo Kiosk sa mga public market kasama na ang mga istasyon ng MRT at LRT. Bukas ang mga kiosk mula Martes hanggang Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layunin ng Rice for All program. Kita nyo mga kababayan, ano mga presyo dyan? 54, 58, 64, 62. Ngayon, meron ng 40 pesos. Sabi dito, logic lang. Logic lang yan. Mga kababayan, ulitin ko lang. Sa mga tamad, mga kababayan, bumili kayo, kalahating kilo lang. Ayun. Sana naman, masabi nyo na mayroon ng 20 pesos na bigas. Pero kung kapag kayo, masipag, malamang isang kaba ng bibilin nyo. Hindi naman kalahating kilo, di ba? Putik na magsipag-sipag naman mga kababayan, jay-jay. Hindi po pwede na iaasa lahat sa gobyerno ang pangangailangan. Pero alam nyo, eto masasabi ko, ang dapat sisihin nyo si Sara. Kung hindi ninanakaw ni Sara ang pera, malamang mga kababayan, kahit 10 piso makakabili kayo. Di mo ba? Hindi na lang 10 piso. Kahit 100 piso pa ang bigas ang kilo, hindi nyo iindahin. Hindi nyo iindahin. Bakit? Hindi na nanakaw ni Sara Biruin mo yung milyon na pera na ninanakaw niya. Imbis na mapunta sa inyo. Kita nyo mga kababayan, wala kayong ibang dapat sisihin dito. Kaya iniinda nyo yan dahil sa pagnanakaw ni Sara Duterte sa kaban ng bayan. Yan yung katotohanan. O kininayo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di po ba? Kung kinanagay ito'y sarak kayo masarak, diba? 20 pesos nga bigas. Agmula kayo pagay. Okay na yun. Opo, na iti sarak iti 20 pesos mga bagasan. Kaya agmula, pang kayo taltalon. Okay na yun. Na maragriga kayo, problema yung data. Diba sabi ni Digong, mahirap kayo? Putang ina, wala akong pakialam sa inyo. Mamatay kayo sa gutom. Sabi niya. Diba? Tapos ngayon sisihin nyo si Pangulo. Di ba, mga kababayan? Merliguana. Baybamida, di daw maawatan. Di daw maawatan. Di po ba, mga kababayan, na, kasadsadot kayo. Badus, kuna ng tupay ni apong ko. Sige, Gerald. Eto na mga kababayan. Program na maghatid ng murang bigas sa mga mamimili sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, malaki ang agam-agam ng mga rice retailer sa paglulunsad ng programa ng DA. Sa pag-iikot ng DZRH News sa mga pangunahing palengke sa NCR, maraming rice retailer ang nagsasabing hindi pa nila May 43. May 43 Ito na lang bilhin nyo. 21.50 mga kababayan, kalahating kilo. 21.50. Pasok. kayang ibaba sa 40 pesos ang ibinebenta nilang bigas. Sa Pasig Mega Market, sinabi ng mga retailer na problema nila hanggang ngayon ang paghahanap ng supplier ng mura pero de kalidad na bigas na pasok pa rin sa 40 pesos. Nasa 45 hanggang 43 pesos kada kilo lamang aniya ang pinakamurang bigas na kaya nilang ibenta upang hindi sila malugi. Sa Yan mga kababayan, tandaan nyo, ginamit na yan ng mga kalaban ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Ang alin? Ang mahal na ng galunggong. Ang mahal na ng galunggong. Toki ninayo.
Abay, dinapukaw ni Apo. Naglakat ti galunggong. Nakaw, lalong ang imi na. Di ba? Oh. Podno? Apay, lima ka di galunggong, idinapukaw ni Apo. Hamad. Supay latde. Ngimi ng amina. Ay, tatagalugin ko mga kababayan. Noong panahon ni Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr., ginawang propaganda nila yung galunggong. Tandaan nyo yan. Oo. Kung ayaw nyo maniwala, balikan nyo history. Ano sabi nila? Ay nako, malmal na ng galunggong mga kababayan. Di ba? Sa radyo, nakikinig kami sa transistor noong. Kininayaw. Kita nyo. Ano sabi doon mga kababayan? Ang mahal-mahal na ng galunggong mga kababayan. Ito na ang sinasabi natin. Nako, pahirap na ng pahirap ang buhay ng tao. Putik na yan nung nawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano nangyari? Bumababa ang galunggong nyo? Kininayaw, di kayo pampanunot. Panunutin nyo unay. Di ba? Totoo. Sige tuloy. Wag na nga yan. Ito na. Mga kababayan, bakit? Ang Pangulo, mga kababayan, hindi ba gumagawa at kumikilos ng kaparaanan para maibigay ang kanyang pangarap sa inyo? Nandito na si Direk Freddy. Mismo ba yung katawan ko? Namimiss mo ba yung katawan ko? Putik na yan, Sabihin yung hindi ako totoo. Sabihin yung hindi ako totoo. Nung araw, nung panahon ni Apo, ginawang propaganda nila, ultimo galunggong. Nung nawala si Apo, ano nangyari? Bumaba ang presyo ng galunggong? Paliwanag nyo, kininayaw. Ngayon, eto naman, propaganda nyo kay Bongbong Marcos na manong ko. Kininayaw. Paragragatan lang kami di taon, kasasarak, iti, noin niya nga, paraan, ti aramidan nan. Ay, na. Eto. Dagajay yung hindi pa nakasubscribe kay Direk Freddy, puntahan nyo na yan. Putik na yan, eto. Pasok. Nahihirapan na nga si Manong Bongbong ko kakahanap ng paraan para masolusyonan yung mga problema nyo. Di pa kayo natutuwa. Eto. Mahal na Pangulo natin, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa ating mahal na Secretary ng DAR, Department of Agriculture, Secretary Estrella. Nagpapasalamat po kami dahil sa Department of Agriculture, isa ako na mapalad na napili na mabigyan ng titulo ng lupa. So, yung lupa po na sinasaka ko po ay pangkabuhayan, kinukunan ko po ng pangkabuhayan namin na sa aking pamilya. So, napakalaking tulong po ang naibigay ng ating Pangulo na ipag nagkalooban kami ng kukrum, yung Certificate of Condemnation with Release of Mortgage. So, yun po ang napakalaking tulong na ibinigay nila sa amin, lalong-lalo na po kaming lahat ng mga beneficiaries ng ERB. So muli, maraming salamat po sa... Malaking pasalamat po sa kanya dahil siya ang nagtulak, siya ang sa amin yung lupa namin. Kaya ako pa nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos dahil na yung naibigay sa amin yung title. Kaya po, maraming salamat po sa ating presidente. Kita nyo mga itsura kapimpiman? Agayay piman nga manalon tayo Apo, kita nyo man. Di ba? Di kayo, nako Apo, kita nyo, taramid ni Apo Bongbong, ni Manong ko. Ikinikan na maamin titulo, aming nga utang daga, in-wave na maaminan. Tapno, ag-produce da unay.
iti bagas, agga, mula da pagay. Okay nila na. Dagita, adda ti plano ni Manong Bongbong. Ang dayay dati nga, okay na mga lakay. Perme latta mo pambubulan na dagiti meeng. Kendeng neng. Na, adi latta mo bulbulan na di lakay. Adda ka meeng neng. Na, ni Saramet. Nya kay aramidon na mo, aryod mga aryod. Okay na. Tapos kayo isukat suna. So kayo latta, Duterte latta. Na, apo. Mangibabayin kayo. Ay, nako. Oh. Paki-translate. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Nyangay ko na dito ni, di yung gamin ammo abmula. Dagito yung manalon. Iso, totokan ni Apo Bongbong. Ni Manong Bongbong ko Sapay ko niya, tagmula kayo amin Dagiti na ikan iti dagdaga Sapay, tabagbagi dagigitan. Dagitagadaga nga taltalunin nyo. Ay, agtalong kayo inaldaw. Agmula kayo tatta. Oh no. Masapol to. Nga agmula kayo na, agmula kayo latamanan. Mula talata mula. Ang ata buto yu timulmula yaw. Kinalala. Kunana di karuba biga. Kinanam, tabutom lang latat among nga imulan. Ay, ako. Ito na, sorry. Paki-translate yung mga tawa ng tawa. Paki-translate! Putik na yan, totoo naman, di ba? Sabi ng kapitbahay namin kasi, yung... Ayoko sabihin, Evelyn Calisson. Yung mga nakakaintindi at nakakaunawa na lang. Raisi kami. Kahit to kami. Lumaki kami sa pagbubukid. Napakarami namin taniman nung araw. Proyekto ni Apo Lakay. Kita nyo mga kababayan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit ako ganito, kasolid kay Manong Bongbong ko. Our beloved Boss Mike.